Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat papunta po dito. Bagaman medyo malayo. Pero panawagan ng Panginoon na makarating po dito. Sabi ko nga, ang dami namang magagaling na preacher doon. Bakit na tayo ang layo dadalhin pa dito? Kaya ako lamang tinanggap dahil ito yung calling ng Panginoon. At the same time, alam ko ang Diyos may gustong ipasabi sa atin. Siguro ayaw padaanin doon sa iba, sa akin padadaanin. Well, ako po, sa hindi nakakakilala, anak po ako ni Pastor Ding, di Pasupil. At yun hong mabilasik hong magpatawa. Mabilasik magpatawa. Well, kami po ay gaya ng pagpapakilala, papakilala muna po ako. Kami po yung 5 magkakapatid. Ako po yung pinakamatanda. Tanggap ko na. Biyaya po ng Panginoon, ako lang yung lalaki. Hindi pa naman po nagbabago. Lalaki pa rin po hanggang ngayon. Wala naman pong balak. Buti nakilala si Kristo. Kung hindi, ay hindi natin matitiyak pa rin. Sa panahon ngayon ay kakaiba na. Nahahawa na yung iba. Yung dating mga lalaki ngayon ay iba na. 4 po ang kapatid kong babae. Yung sumunod sa akin ay nasa ministry din po. Halos naman kaming lahat. Lahat kami member ng choir. At ang biyaya doon ay lahat kami ligtas yata. Dahil syempre nakakaalam lang yan ay tayo sa ating sarili. Dumaan din sa mga struggle. Dahil alam niyo po yun, bilang lumaki sa Christian home. Alam po yan ng mga lumaki sa Christian home. At yung kahit pong kapatid ay manggagawa din. Kami ay 2 full-time worker sa church. Yung pangatlo ay nag-PPT. Yung 2 naman ay elementary. At yun lamang po. At tayo po yung magkukulusing prayer na. Well, salamat po sa Panginoon. Ako ay nagsuko ng buhay year 2008. Sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. At hindi tumigil doon. Araw-araw kong isinusuko yung sarili ko sa Panginoon. At yung iba, 1 beses lang nila sinuko. Kaya kung ano nung ginagawa sa buhay. Pero napakaganda sa araw-araw ng buhay natin, araw-araw nating isinusuko yung sarili natin sa Panginoon dahil nandiyan pa rin yung old nature, mayroon pa rin tayong mga gusto na hindi kalooban ng Panginoon. At napakaganda sa araw-araw, isinusuko talaga natin yung ating sarili sa Panginoon. At sinuko ko 2008, ako'y pumasok din po sa Good Shepherd, Theological Institute. Teacher ko po si Teacher Rocky sa Life of Christ. Hindi ko alam kung natatandaan niyo pa. Opo. Iyang people pa po siya noon. YS na po siya ngayon. At YS na din po ako ngayon. So, kayo na po ang bahalang humusga kung ang katotohanan ng makukuha po ninyo doon. Biyaya po ng Panginoon. Sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. 2 taon. Nagkasakit ako ng TB. Colored with cable. Maraming channel. Nagkasakit ako ng TB. Halos yung akin pong pag umuubo ko, may dugo. Grabe, At hindi ko alam, akala ko katapusan ko na. Pero meron pa palang way ang Panginoon. May iba pa siyang gagawin sa buhay ko. Hindi ako nakagraduate sa Good Shepherd. Yung kapatid ko naman po, ang kanyang passion talaga at inilagay ng Panginoon sa kanya yung pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog ng musika sa Diyos. Ang aking tatay ay magaling pong kumanta dahil pag siya po'y kumanta, solo siya pero yung 4 na note na bass, tenor, soprano, alto. Sana hindi naka-live, baka mapagalitan ako pag-uwi. Nahihit niya yun. Baka wala kayong ganun talent, pumunta po kayo sa amin. Kahit sa Bob Jones, wala po yun. Yun po, biyaya ng Panginoon, kahit po tatay, nagsimula ang gawain sa lugar po namin, sa biyaya ng Panginoon, ay actually, kahit ako, hindi ako makapaniwalang ang tatay ko magpapastor. Bakit? Ang tatay ko po yung backslider. Ang tatay ko po, sabi niya, siya yung manananggal. Bakit po? Kalahati lang ng araw siya sumisimba. Pang-umaga lang. Manananggal, napuputol na paghapon. Wala na siya pagkahapon. Isang araw si Pastor Darrell, ma-share ko lang sa inyo kung paano po ang lahat. Pagkatapos nito ay tapos na po tayo. Well, ina-invite siya mag-testimony. Backslider, anong iti-testimony mo? Well, ang kanyang testimony ay kung paano siya na-in love sa isang babae at yun ang naging dahilan kung bakit siya napapunta sa isang Baptist church.
Siya ay naligtas. At the same time, that time, may nag-preach about pagsusuko ng buhay. At sinuko niya ang buhay niya sa edad na 37 years old. At kahit ako ay hindi ako makapaniwala. Yan ang biyaya. Hindi ako makapaniwala. At yun po, siya nagsuko ng buhay, nagsimula ang gawain doon. At mahirap nung nagsisimula. Siya ang nag-i-give lahat. Naglilinis ng simbahan kasi walang linya ang simbahan ng tubig. Siya nag-i-give. Siya ang lahat. Sumusundo, papaawit, lahat yun, kanya. Sabi sa akin ng isang, siguro magtataka kayo, bakit maraming PK wala sa gawain? Dahil nakita daw nilang mahirap ang gawain. Nakita nila kung gaano pinahirapan ang kanilang tatay ng ministry. Pero ang tanong sa akin ng isang tao, may naglumapit sa akin last month lang. Sabi niya, bakit nasa ministry ka? Ang dami kong kakilalang kabarkada ko na PK, pero wala sa ministry. Ayaw nila ng ministry. Inilalabas nila ang sarili nila sa mundo. Saan kaya sila pumunta? Ilalabas nila sa simbahan. Sabi ko sa kanya, sabi niya, bakit mo piniling maging full-time? Yan, nandiyan na tayo sa pagpili. Ba't parang may mga natatawa? Parang naiintindihan nila yung theology. Sabi ko po sa kanya, una, niligtas ako ng Panginoon. Nung ako'y maligtas, tinawag ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. At sabi niya, bakit? May hirap. Sabi ko, oo, may hirap. Pero alam mo yon, hindi yung hirap ang nakita ko. Every time I give a testimony, ako'y naiiyak dahil kita ko, dahil ang tatay ko, hindi naman yung graduate ng Bible School. Kaya ko sabihin, ang tatay ko yung mahina when it comes sa secular. Wala siyang may pagmamalaki. Una, tinawag ako, pero bakit ako yung nandito? Bakit gusto kong sundan yung yapak ng paglilingkod na meron siya? I see the hand of God. Nakita ko yung, alam niyo po, yung kamay po ng Diyos. Siguro tataka kayo. Akala ko kamay ng Diyos ay nasa Quezon. Pero, I see the hand of God. Hindi po literal. Pero I see the hand of God working in the life of my father. At biyaya. Sabi ko, hindi pala sa husay talaga ng tao, kundi sa husay ng Diyos. Kasi ang daming mahusay. You can be good in ganito. Pero alam niyo po, nabibigay ng outcome at paglagoy ang Panginoon pa rin. Kaya nga, biyaya, ako po nandito sa inyong harapan, hindi dahil lang husay, hindi dahil po ng kapugian. Hindi po. Marami nag-react. Sa lakas ng loob nun. Yan po ang biyaya. Nalakas po ang ating loob. Simula noon hanggang ngayon, ako'y nagpapasalamat. At sa darating, sa biyaya ng Panginoon, gusto kong paglingkuran ang Diyos. Ngayon po, ating tingnan, silipin ang ilan sa mga talata ngayon pong hapon. Maging blessing po itong ating pag-aaralan na ito. Napakaikli lamang po nito. Hindi ko na pinahaba dahil malayo po yung uuwian ko. Kayo malapit lang ho kayo. Yung akin malayo pa. Ako po sa Mabini pa. At bukod sa Mabini, hindi lang po sa bayan, doon pa sa bundok. At pagbalik ko pa sa amin, maghahatid pa ako. Dahil ako lang ang marunong mag-drive sa amin. Ng jeep. Ng jeep, linawin natin. Dahil sabi ko kay Pastor, dati hindi ko naiintindihan si Pastor, hindi mag-train kami na mag-train ng mga magagaling mag-drive. Pero pag nakita niyo po yung daan sa amin, kahit ano yata ang training ninyo, nakakatakot. Okay po, sige po. At tayo po'y magsimula na ng pag-aaral dahil po ito'y from Genesis to Revelation. Ang atin pong pag-uusapan. Iisa-isahin ho natin yung bawat letra dahil lahat yan may ibig sabihin. Kayo po ba'y handa na? Parang kakaunti na ang handa. Okay, mabuksan natin ating Bibles in the book of 2 Corinthians. Tayo po tayong lahat as we open our Bibles in the book of 2 Corinthians chapter number 4. Sana po lahat may Bible. Okay po. So, buksan po natin 2 Corinthians chapter number 4 verse, nilagay ko dito, 4, 1, and 16. I hope kayo'y nandyan na. Talagang mga steward na ito, matatanda na, sa simbahan, alam na wala nang nagbubuklat. Well, sabi po dito, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Tinatin 16. For which cause we faint not,
But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Tuloy na po natin hanggang 18. Ano? For our light of affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Let's pray. Panginoon, salamat po. Lagi namin ipinagpapasalamat na sa mundo na ito, napabago-bago ang standard, ay meron po kaming standard na hindi nagbabago. Salamat meron po kayong salita. Salamat, Panginoon, hawak namin ang inyo pong mga salita para i-direct ang amin pong mga buhay, i-direct ang aming mga pananaw. At o Diyos, samahan niyo po kami sa oras na ito sa pagsilip namin sa buhay ni Apostle Paul. At kung bakit niya nasabi ang 2 Corinthians 5 verse number 14 ay aming makita. At the same time, Panginoong Diyos, samahan niyo po kami na ma-encourage kami mula sa katotohanan ng inyo pong mga salita. At samahan niyo po kami, ako Panginoon, na inyo pong gagamiting instrumento ay inyo pong pagpalain. At nawa, maibuka ko ang bibig ko sang-ayon sa dikta ng Banal na Espiritu. At huwag ako magsalita ng gusto ko lang sabihin, kundi kung ano po yung gusto niyo pong sabihin sa bawat isa sa amin. I am not exempted sa amin pong pag-aaralan. Kahit ako gusto ko pong marinig yung inyo pong naisituro. Upang tunay, O Diyos, mabago ang amin pong mga buhay. Purihin po kayo, Ama, patawad sa mga pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, pwede na po tayong umupo. At sana ganyan tayo kamasunurin. Ano po? Minsan, alam niyo po yun, hindi pa pinauupo na, upo na. Ano ho? Sana ganyan ho tayo, kamasunurin sa Panginoon. Ano ho? Well, ngayon po, nagtataka pa rin ako hanggang ngayon bakit ako nandito. Ano ho? Salamat ano po, for the privilege. Well, sino po dito ang full-time worker? Full-time worker. Yan. Okay. Huwag po kayo mahiya. Ano ho? Huwag niyo po ikahiya na kayo po yung full-time worker. Yan. Ano po? Yan. Ano po? Sino po dito ang hindi full-time worker? Yan. Sino yung hindi? Ano, inulit ko po, yung hindi. Yan. Parang wala kayong masyadong gana. Ano po? Ano ho? Yan. Alam niyo po, ma-share ko bago tayo pupunta dito sa ating pag-aaralan. Yung akin tatay, gifted po yun. Ano ho? Gifted po yun. Alam niyo po, pag yun ay nag-preach, ako yung natutuwa. Ang mga tao ay nabe-bless. Pero meron po akong kakaibang gift na hindi kayang gayahin ng tatay. Ano ho, nakapagbibigay po ako ng kapayapaan kapag ako'y nagpipreach. Ano ho, alam niyo po yun, yung kahit meron kang insomnia, kaya mong makaramdam ng pagtulog. Ano ho, well, yan po ay biyaya ho ng Panginoon yan. Ano ho, gift po yan. Ano ho. So well, tinanong ko po kanina, sino yung mga full-time worker, kagaya ko, ano ho, sino yung hindi. Pero yung mga hindi naman, meron naman po kayong mga ministry sa inyong mga churches. Okay, ano po. Ako naniniwala ako na wala namang tunay naman ng palataya ang walang ministry. Lahat naman tayo, mayroong chairperson, taga-upo, ano po, ministry po yan. Ano, tayo po ang pastor, nagagalit kapag wala nakaupo. Ano, wala na naman tayo yung mga tao dito. Ano, isipin mo, ministry ho yan. Ano, well, ang tunay pong mananampalataya, hindi ako naniniwala na ang isang mananampalataya ay mayroong walang ministry. Lahat tayo meron. Ano po, at sabi ko nga sa church, kagaya namin po sa church, meron kaming gawain doon na ang tawag namin prayer for the pastor. Ano, yung service na yon, ginagawa namin yon every third Monday of the month. Lahat ng mga tao, lahat ng members pumupunta sa church, wala kaming ibang ginagawa doon, kundi mag-pray para sa pastor lang namin. Oh, yun lang. Lahat ng prayer request niya patungkol sa kanya, yun lang ang gagawin namin, pupunta kami sa church. And bakit? Nakikita kasi naming mahalaga yung pananalangin, makapangyarihan yon. And naniniwala kami, as men of God, mahirap yung mga decisions, kailangan niya ng wisdom, marami siyang mga pinagdadaanan, kailangan niyon. At sabi ko sa mga members, ministry natin yun. Yung ikay mag-pray, pag-pray mo ang pastor mo palagi, and you are faithful with that. Ako, personally, pinagpipray ko ang pastor ko every 7 p.m. every day. Ano, every day yun, 7 p.m. Commitment ko yun, ipinagpipray ko yung tatay ko. Ano po, sabi ko sa kanila, maliit man, hindi naman tayo nagsusukatan ng liit o laki ng ministry. Ano ho, ang mahalaga, minsan kasi akala natin, pagka ikaw ay worker, iba ka kaysa dun sa mga plain members, para mas angat ka. Hindi. Ano, alam niyo po, ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung iyong posisyon. Ang tinitingnan ng Panginoon, kung yung itinawag sa iyo, faithful ka ba doon?
Kasi alam niyo po, sa rewarding, hindi naman, bagaman sa mga pastor, meron talaga silang crown na para sa kanila. Alam po natin yan. Pero alam niyo po yon, ang worker at yung plain member, ang itatanong lang dyan, naging faithful ka ba doon sa ministry na ipinagkatiwala sa iyo? Hindi ang tanong, madami ka bang ministry? Hindi yun ang tanong. Ang tanong, napagtapatan mo ba yung ministry? Kung ang ministry mo lang yung magwalis ng simbahan, ang tanong, napagtapatan mo ba yan? Daig mo ba yung laging nagpe-preach? Daig mo ba yung laging nagmamaneho? Laging nag-social winning pero hindi tapat? Tama po? Opo. Kaya po, sukatan ay hindi yung dami, hindi yung posisyon. Ang sukatan ay napagtapatan ba natin? Well, ngayon po, pupunta na tayo dun sa pinaka-main nating lesson. Alam niyo po ako, di ako isa sa ministry na aking ipinag-pray ng husto, yung matuto ko mag-drive. Alam niyo po ba yung driving ministry? Mahirap po yan. Alam niyo po, nung ako po hindi pa marunong mag-drive, feeling ko naglalandi lang, naglalaro lang yung nagmamaneho. Kasi pa ganyan-ganyan lang, patulak-tulak lang, patawa-tawa, pa sound trip. Di ba, ganyan lang nagdadrive. Kasi pagka hindi ka marunong mag-drive, hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap ang magmaneho. Pinag-pray ko yun dahil si pastor, siya ng lahat. Sabi ko, syempre, maganda naman kung may magiging katulong si pastor na hindi siya iiwan, pamilya niya yun. Tama? So, nag-pray ako, isang taon na akong tinuturuan. Si pastor ay araw-araw na nagpipreach, hindi sa pulpit, sa loob ng jeep. Sobrang tagal kong matutong magmaneho. 1 taon po talaga, to be honest. Hindi ko kinakahiya na ako ay slow learner. Pero ganun talaga. Siguro dito mayroong pagkapanganak na nagdadrive na. Pero ako po personally, hindi po talaga ako ganun ka-fast learner. So, yun talaga yung ipinag-pray ko na matutunan ko yung makapagmaneho. Doon ako'y marunong na. Alam niyo po, hindi naman pagka ikaw ay natutong mag-drive, ang alaman mo lang, magmaneho, hindi mo alam kung paano i-maintain. Hindi mo alam kung anong i-check. Alam niyo po ba, ang daming experience ko sa pagmamaneho na ako'y iningatan ng Panginoon. Alam niyo ba, wala na palang preno. Dahil yung master, hindi ko po alam kung naiintindihan niyo ito, Naiintindihan mo? Tayo na lang brad mag-usap, Labas mo na po lahat, confidential. Well, yun pong master ng sasakyan, yan po ay pag nawala ng fluid, walang preno yan. Buslit ang tawag. So, ang ginawa ko, dahil hindi ko naman alam, sabi ko, walang laman ito. Hindi, lagyan ko lang. Tapos ako'y umuwi. Isipin mo, nakauwi ako isipin, matipid siguro ako magpreno. Pero, takang-taka yung mekaniko nung tingnan, kung paano ko naiuwi sa sasakyan ng walang preno. So, ibig ko sabihin, hindi po yun ang mensahe. Well, mga kapatid, 2 beses na ako na nakaranas ng tumigil ang sasakyan. Tumigil ang sasakyan sa kadahilan ng hindi ko alam. Kondisyon naman. Okay ang preno, okay ang manubela, okay naman lahat. Sabi ko, tumawag ako pa. Ang sasakyan tumigil. Ang tanong sa akin, pinadisilan mo gayan? Sabi ko, nung 1 linggo. Kadami ng gamit na yan So, sinilip ko po yung tangke ng gasolina dahil sa jeep, nasisilip po yun. At saka ang jeep po, walang gauge. May mga gauge. May gauge bang inyo? Ay, para sila tayong bulok ang ating jeep. Ibig ko sabihin, ba't nga ganyan? Napagbaptisi ka sa mga sasakyan. Pero kagaganda ng sasakyan ng mga member, ba't nga ganyan? Pag para sa Panginoon, ay ibibigay ko na rin, ako bibili ng bago. Pag para sa Panginoon, yung mga tira-tirahan. Sabi nga ng aking tatay, nakakalungkot ang simbahan na ginawang basurahan ng mga Kristiyano. Matapos iligtas, ang mga ganda yung kanila, at yung mga pangit na tira-tirahan, na pwede pa pastor yan, ay nasa simbahan. So, well, chinek ko. Pagtingin ko, ay wala nga gas. Sabihin pala kahit gaano ka-kondisyon, ang ating mga sasakyan, kapag walang gas, hindi umandar, hindi sumulong. 2 beses na akong nawala ng gas. Napaka-responsable ko po na driver. Sabi sa akin ng pastor, alam mo, anak, ako'y 30 taon nang nagdadrive. Hindi ko pa nararanasan tumirik dahil walang gasolina. Walang problema kung titirik ka dahil sira. Pero yung tumigil dahil walang gasolina, nakakahiya ka. Well, alam niyo, ang tatay ko, kung paano yung sa simbahan, mas matindi yung sa bahay. Mas matindi yung sa bahay. Well, ngayon po, ang ating pag-uusapan, ang tanong natin dito, what makes the car move? Yung English mo yun. What makes the car move?
it's the fuel. Ano ho? Well, sabihin natin kahit kondisyon yan, kung wala yung gasolina, hindi ho yan iisod. Pwede niyong itulak, pero pagka pupunta kayo ng Lucena at tulak, ano ho, aywan ko lang po sa inyo, ano ho, kahit gaano katindi ang inyong pong pananampalataya, manghihina po kayo. Ano ho? Well, mga kapatid, ang gusto ko pong i-point, dahil yung tema ay ito. Tingnan po yung 5:14, ng 2 Corinthians 5:14. For the love of Christ constraineth us. Yung pag-ibig ni Kristo ang pumipilit. Yung word na for, ang ibig sabihin nito, it gives us the reason. Ano po? Yung pag-ibig ni Kristo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa atin. Well, gusto ko po kayong dalahin doon sa title na related din sa sasakyan. Ano po? At nawa, ma-encourage tayo dito sa tatlong katotohanan ng ating pag-uusapan from the life of Apostle Paul. This message ay gusto ko pong pamagatan na a fueled heart for service. A fueled heart for service. Ano po? Ang pusong di gasolina. Ano? Well, ang pusong may gatong o ang puso na may motibasyon. Ano po? Para sa isang paglilingkod. At alam niyo po, mga minamahal, ako, habang binabasa ko yung konteksto ng 2 Corinthians, binasa ko yung 1 Corinthians chapter 1, 2, 3, and 4, and 5. Binasa ko. Sabi ko, bakit ba ito sinabi ni Apostle Paul? For the love of Christ constraineth us. Bakit niya ba ito sinabi? Ano ang reason behind ng salita niyang ito? At as I look back sa context, nakita ko yung nabasa ko, kinuwento ni Apostle Paul, na sabi ko nga po sa inyo, lahat naman tayo may ministry. At tayo nakakaranas minsang mapagod. Tama po? Nakakaranas tayong mapagod sa mga ministry. At yan yung mahirap pag tayo napapagod na. Ano po? At sabi ko nga, tinitingnan ko yung buhay ni Apostol Pablo. At sabi ko, ito ba'y tao? Bakit? Kasi pag binabasa mo yung kanyang buhay, bakit parang hindi siya nanghihina? Bakit parang lagi siyang motibado? Lagi siyang on the go. Ano po, lagi siyang gusto niya palaging maglingkod sa Panginoon. At pag binasa mo yung kanyang mga pinagdadaanan, hindi biro. Tayo, nawalan lang ng pera, ayaw na natin maglingkod. Natanggal ka lang sa trabaho, ayaw mo na. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan, pero hindi yun rason para tayo tumigil na paglingkuran natin ang Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga na tama yung atin pong motibasyon kung bakit tayo naglilingkod. Kasi alam niyo po, kada sasakyan, hindi porket sasakyan yan, kung ano-ano na lang diesel o kung ano-ano na lang gatong ilalagay mo dyan, may specific na gatong na kailangan. Halimbawa, yung sasakyan ng kaibigan ko, yun po ay diesel, nakargahan ng unleaded. Nagpalagpagan ngayon yung sasakyan nung tinatakbo na. Dahil hindi yun yung dapat na nandun. Pwede siyang tumakbo, pero mamaya hihinto yan, may problema. Kaya po alam niyo po, napakaganda na tama yung ating motivation sa ating paglilingkod. Matatag yung ating motivation sa ating paglilingkod. And as I look back sa buhay ni Apostle Paul, sabi ko, ito ba'y tao? Bakit tao din naman ako pero ako'y napapagod? Ako'y nanghihina. Pero ba't si Apostle Pablo, sabi niya sa verse number 4, chapter 4, verse 1, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Sabi ko, ano ang sikreto? May sikreto ito eh. May sikreto si Apostol Pablo na atin hindi na sikreto, nakasulat na dito. Marami na nakabasa, bestseller nga itong book na ito. Marami na nakabasa. Pero marami, bestseller sa pagbili. Pero sa pagbabasa, hindi. Number 1 ang Bible sa maraming naibenta, pero ewan ko lang sa pagbabasa. Kung marami ding nagbabasa. Well, sabi ko, ano kayang reason behind sa buhay ni Apostol Pablo na lagi siyang on the go, lagi siyang encouraged? Tingnan niyo po ito. Meron akong gustong silipin natin na isang talata sa Acts 23, 12 to 13. Acts 23. Sa Tagalog po, meron tayo sa screen yan. English, Sige, yan na lang, And when it was a day, certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Sabi po ng 13, and they were more than 40 which had made this conspiracy. Well, alam niyo po, si Apostle Paul sa ministry niya, mayroong 40 tao, sa pababa pa. Mayroong 40 na Jews na gustong pumatay kay Apostle Paul dahil sa kanyang ministry.
Dahil sa kanyang pangangaral. And alam niyo po yun mga kapatid, ang matindi niyan, hindi sila kakain, hindi sila iinom hanggat hindi nila napapatay si Apostle Paul. Ibig sabihin, hindi po biro itong pinagdadaanan ni Apostle Paul when it comes sa ministry na kanya pong pinagdadaanan. Tayo, tigil na tayo, wala namang ganyan. Wala namang ganyan tayong mga klase ng pinagdadaanan. At kung ikukumpara natin ang mga pinagdadaanan natin, na minsan nag-cause ng ating pagtigil sa ministry, at titingnan natin yung kay Apostle Paul na siya nagpapatuloy, parang nakakahiya. Nakakahiya na tayo po ay titigil sa atin hong paglilingkod. Well, ito ang question, what fuels Paul's heart that keeps him going? What fuels Paul's heart that kept him going? So, sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, bakit ano ang nagsisilbing gatong ni Apostol Pablo sa puso niya para siya magpatuloy sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan? Well, una po, tatlo lamang po ito. Kaya idilad niyo na po yung inyong mata. Nararanasan niyo na po yung aking gift? Una po, his right view on things. His right view on things. Ito po yung isa sa nagfu-fuel sa puso ni Apostol Pablo para siya magpatuloy yung tama niyang pananaw sa mga bagay. His right view on things. Alam niyo po, mga kapatid, mahalaga po, mga kapatid, na alam natin sa buhay na ito kung alin ang pinagkaiba ng mahalaga sa mas mahalaga. Ang pinagkaiba ng kulay ginto sa talagang ginto. Ang pinagkaiba ng pinahahalagahan sa talagang mahalaga. Meron kasing bagay na wala namang halaga, pinahahalagahan mo lang. Halimbawa, yung bato, bigay ng boyfriend mo. Pinahahalagahan mo yan, pero pag tinignan ko yun, gano'n naman rin. Bato pinalagay pa sa kahon. Diba? Well, ibig ko sabihin, mga kapatid, ang view kasi ni Apostol Pablo sa mga bagay ay tama. Kagaya natin, mga karir. May mga trabaho, mayroong mga investment, hindi nyo man sabihin, yung mga investment nyo, yung mga hinuhulugan nyo, kung saan, hindi man alam ni pastor. Kasi sa amin, hindi naman perfect, pero alam nyo po yon, bawat desisyon, investment na gusto mong alam nyo ni pastor, para magkaroon ka ng right guidance kung paano mo gagawin ang isang bagay. Sa wisdom at kapangyarihan pa rin ng atin pong Panginoon. Well, one of the thing that fuels Paul's heart that keeps him going is his right view on things. Napakahalaga pong tama ang ating pananaw. Alam niyo po, pag tinignan natin, sabi po ng verse number 18 sa chapter 4, sabi dyan, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sabi ng verse 1 pa ng 5, sapagkat naalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisihibik at nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Alam niyo po ba? Kaya sabi ko sa inyo, what fuels Paul's heart that keeps him from going at paglingkuran ng Panginoon patuloy sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan ay alin po? His right view on things. Alam niyo po ba? Hindi ko alam. Sabi ko, napakalalim na natin sa Panginoon pag mas mahal nating sundin ang kalooban ng Panginoon kaysa sa ating buhay. Opo. Napakalalim na nating tao na mas mahalaga ang masunod natin ang Panginoon kaysa sa halaga ng ating buhay. Kasi si Apostol Pablo, alam niyo po yon, mas mahalaga sa kanyang masunod niya ang Panginoon kahit ang kapalit ay buhay niya. Opo, and that is one of the fuels of Paul's heart that keeps him going, his right view on things. So, alam niyo po, kung ano ang pinahahalagahan natin, dyan iikot ang buhay natin. Yan po yung totoo. Ulitin ko po, kung ano ang pinahahalagahan natin, dyan iikot ang buhay natin. Ang tanong, ano ang mga pinahahalagahan natin? Do we have that right view on things? Kung ano ang pinahahalagahan natin, doon mabubuhos ang buhay natin, ang marami nating oras. Opo. So mga kapatid, one of the thing that fuels Paul's heart that keeps him going, una po, his right view on things. Siya yung nakatingin hindi sa buhay na ito.
Siya'y nakatingin dun sa beyond this life. Ano po? Alam niyo po, titigil ka talaga kapag hindi ganito ang iyong perspective sa buhay. Titigil ka talaga sa paglilingkod. Kasi feeling mo, wala naman akong napapakinabang dito. Opo. Eh, dyan naman tayo mahilig sa kung ano mapapakinabangan. Tama ka po? Kaya marami po ang nai-scam. Bakit? Gusto agad 5,000, magbibigay ka na ng piso. Alam mo ba? Right view on things. At bilang mga Kristiyano, napakahalaga that we have this kind of fuel na nagfu-fuel sa ating puso para tayo magpatuloy sa paglilingkod. Yung right view on things. Ang mga unbeliever, tinan nyo, ano ang pinahahalagahan nila? Yung buhay dito. Kaya napapatayo ng bahay. Yung bahay, kaganda na, gigibain pa. Panibagong mas malaki. Bakit? Ito yung buhay nila. Pero bakit yung mga karir? Ano ang ating pinahahalagahan? Bakit ang marami nating paglilingkod, maraming oras, maraming pera ay wala sa gawain ng Panginoon? Kaya po mga minamahal, one of the things that fuels Paul's heart, that keeps him going, his right view on things. Sabihin ko po sa inyo, kapag tama ang view natin sa mga bagay-bagay, it will really affect the way we live. O kahit di ko kayo tanungin, malalaman kung saan napupunta ang marami nating pera, saan napupunta ang marami nating oras, marami nating ginagawa. Kahit di ko kayo tanungin kung anong pinahahalagahan nyo, malalaman ho natin yun. So mga kapatid, isa sa nagmamotivate sa kanya, ay yun pong right view on things. Paano ka tumingin? Sana tama, kagaya ng Apostle Paul. Well, pangalawa, what fuels Paul's heart that keeps him going? Hindi lang yung right view on things, kundi his right vision of the future. His right vision of the future. Yung isa sa nag-fuel sa kanya. Bakit kailangan kong gawin to kahit ang kapalit ay ito? His right vision of the future. Tinatan verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. His right vision of the future. Bakit ba siya nagpapatuloy? Bakit ba siya talagang sabihin na natin na grabe ang puso na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng napakarami niyang pinagdaanan, nakagat ng anaconda, kinagat ng ahas. Grabe ang mga pinagdaanan niyang persecution, sobra pong tindi. Pero bakit? Because he has this right vision of the future. He's looking at the judgment seat of Christ. Sabi ko nga po sa mga karir sa amin, dami nating investment sa maraming bagay. Pero hindi, at minsan, yung Hebrews 9:27, doon lang natin dinadala sa unbeliever. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. May judgment din tayo. Sabi ko, may judgment din tayo. Minsan parang ang kamatayan, ay doon lang, ang matatakot lang dyan yung mga unbeliever. Inyo na yung Hebrews 9:27. Hindi amin yan. Pero alam niyo po, may judgment din tayong kaharapin. It is the judgment seat of Christ. It is the judgment for believers. At lahat ng ating ginawa ay atin hong ipagsusulit. Kaya sabi ko po, and that is our investment. At sabi ko po sa mga karir sa amin, sabi ko po, huwag sana tayong maging pulubi pagdating natin sa langit. Bakit? Ay wala kang ginawa. May ginawa ka ay para lamang hindi ka mapatamaan ni pastor sa preaching. Siyempre, hindi lang naman yung ginawa ang susukatin, kundi yung ating intensyon at motibo sa ating paggawa. Alam niyo po, if we have this right vision of the future, hindi ka titigil, hindi ka hihinto, kagaya ni Apostol Pablo upang paglingkuran natin ang Panginoon. Sasabihin natin at hindi, one of the assets of the church when it comes to financial, ito po yung mga karir, ito po yung mga young stewards. Opo, tayo po yun mga minamahal. At napakahalaga para tayo ay mas magamit pa ng Panginoon, magamit natin yung mga ipinagkatiwala sa atin, ano man yan, lakas, buhay, possession. We need to have this right vision of the future, kagaya ni Apostol Pablo. Grabe ang mga pinagdaanan nito. Isipin mo, iniwan pa nga niya yung kanyang mga pang-secular na attainment para lang makamtan niya si Kristo. He has this kind of right vision of the future. Ikaw, kapatid, do you have this kind of vision? This kind of right vision of the future? Ganito mo rin ba tinitingnan na pag ako'y namatay, nakakatakot pala. Meron palang judgment seat of Christ. Nakakaharapin.
Ano ho, so mga kapatid, what fuels Paul's heart that keeps him going? Una, his right view on things. Pangalawa, his right vision of the future. Alam niyo po, minsan may narinig akong preaching about huwag nating nasain yung reward ng Panginoon sa judgment seat of Christ. Dahil ang mahalaga daw yung tayo makasunod. Well, sabi ko, naiisip ko din. Samahan niyo ako mag-isip. Mali ba na naisin natin yung reward? Sino bang naggawa ng reward? Ang Diyos. Mali bang i-desire natin yung reward for us to keep on going on service? Mali ba? Napaisip kayo ngayon, tanggal ang antok. Mali ba? Kasi minsan, mali daw yung tayo ay tumingin sa reward. Pero alam niyo po yun yung ginawa ng Panginoon eh. Kasi tayo bilang tao, tayo talaga, hindi naman palagi, pero tayo ay gumagalaw pag meron tayong gustong ma-reach. Kaya ganoon ang ginawa ng Panginoon. There is judgment seat of Christ, there are rewards. At alam niyo po ba, may tinutukoy ang Bible na real shame. May tinutukoy ang Bible na real shame. Hindi ko alam kung ano yun. Sabi ko, ano kaya ito? But ito yung mystery ng Panginoon. Hindi sinabi kung ano yun. At ang matindi nito, yung reward na ibibigay ng Panginoon, hindi rin natin alam kung ano yun. Ako po yung naniniwala na hindi kapag tayo naglingkod sa Panginoon at humarap tayo sa judgment seat of Christ at ikaw ay binigyan ng reward, ako yung nagpakahirap, arilaan pala yun. Ako yung naniniwalang hindi ganong klase ng reward ang ibibigay ng Panginoon. Ito yung reward na lampas. Lampas sa isip natin, na fullness na tayo po'y sayang-saya doon sa ating reward na yon. At ang hindi ko alam, nasa langit ka na. Ba't may tinatawag na real shame? Ano yun? Hindi natin alam. Pero ang pinakamaganda mga kapatid, hindi pa man dumadating yon, pero sa ayaw natin sa hindi dadating yung time na yon. At napakaganda, we are always looking for that para tayo po yung magpatuloy. Hindi man masamang tumingin sa reward. Alam ko, pagkatapos natin ito, may mga habang nakasakay sa jeep, tama ba yung preaching na hindi masamang tumingin sa reward? That's the reality. Pero nasa inyo po yun. Hindi ko naman pinipilit ito bilang doktrina. Pinipilit na dapat ganito, pag hindi ganito, hindi ka ligtas. Pag hindi ganito ang yung perspective. Well, hindi naman. Pero isip-isip lang, hindi masama bang maging motivated tayo ng reward? Kung reward ng tao, oo. Pero kung reward ng Panginoon, hindi. So, mga kapatid, what fuels Paul's heart that keeps him going? His right vision of the future. The judgment seat of Christ. Kaya kung hindi ka pa ngayon naglilingkod ng maayos, gaya-gaya ka lang, at kaya hindi ka naglilingkod, apektado ka ng iba, ay bakit sila? Well, mga kapatid, tayo isa-isang magsusulit. Hindi ho tayo, okay, di pasupil family. Okay, ba't kulang tayo? 5 dapat 5. Hindi ganyan. Individual. At alam niyo po mga kapatid, tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo sa verse number 1 ng 5, sapagkat nalalaman namin. Well, hindi lamang yung patungkol dyan, kundi even sa judgment seat of Christ, nalalaman nila yon. Kaya napakahalaga ng kung ano ang pinaniniwalaan natin. Kasi idadrive ng kung ano ang pinaniniwalaan natin, kung ano ang magiging buhay natin. Tingnan niyo po ito. Example. Pag-pray natin, Sister Edith, alam niyo naman po siguro yun, yung asawa ni Sir Jesse. Pero alam niyo po, blessing sila sa kanilang pinagdadaanan that they can still praise the Lord even in that case. At isa pa po, ito, alam niyo po, kaya sabi ko sa inyo, yung pinaniniwalaan mo, may epekto yan sa kung anong itsura ng ginagawa mo sa buhay mo eh. Tingnan niyo po, sila, noon lang ako nakakita ng patay, kasi yung patay yung kanyang lola, na may schedule lang sarado ang sarado po, halimbawa, di ba nasa church? Sarado ang church pagka 10:00 na ng gabi. Walang magpupuyat, tutulog kami. Kaya nun, okay, last night, hanggang 12:00 lang. Sarado ang simbahan, wala nang papasok sa loob, walang maglalamay, walang magpupuyat. Siyempre, wala lalong magsusugal. Baka nasa simbahan eh, call? Ibig ko sabihin, bakit ganon? Kasi sabi nila, katawan na lang yan, wala na dyan yan. Sabihin, kung ano talaga yung pinaniniwalaan natin, it drives our way of living. Kaya alam niyo po, ako yung nagtataka doon sa mga Kristyano, ba't ang investment nila ay puro nasa pangmundo? Na parang wala silang paghahanda para sa kabila. Na parang walang judgment seat of Christ. Bakit yung view nila sa bawat bagay ay parang iba? Ba't parang kaparehas lang ng mundo?
Mga minamahal, alam niyo po, napakahalaga that we have this right vision of the future. Napakahalaga that we have this right view on things. And last, nakakarinig na ako ng mga tsinelas na, nasa na yung tsinelas ko? Last na. Nasa kapitbahay na yung tsinelas At saka yung, last na. Last. Dalawa meaning kasi niya, last na huli na and L-U-S-T. Umiral ang last. Nakakatulog. Last po, last. Tayo po uuwi na, malayo pa po kami. Nakailang minuto na ako nagpipreach? 2 minuto pa lang, kapatid? More daw. Sige po, punta na lang po kayo sa amin. Doon ko na lang po itutuloy. Doon ko na lang po itutuloy. Well, pangatlo po, his right valuation of Christ's love. His right valuation of Christ's love. Ano ba yung pag sinabi nating valuation? Recognizing or giving weight. It is the process of weighing. Recognizing or giving weight. His right valuation of Christ's love. Tingnan natin ang verse number 14. 13 muna. Sapagkat yung kami ay maging mga ulol ay para sa Diyos. O maging kami ay mahinahon, ang pag-iisip ay para sa inyo. Sabi po ng 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin sapagkat ipinasya namin ang ganito na kung ang isa'y namatay dahil sa lahat, kung gayong lahat ay nangamatay. Well, what fuels Paul's heart that keeps him going in spite of those things na na-experience sa kanyang buhay, his right valuation of Christ's love. Yung tamang pagpapahalaga sa pag-ibig ni Kristo na kanya pong naranasan. Kaya kung ikaw ay saved, naranasan mo yung unconditional love ng Panginoon. Alam natin hindi tayo karapat-dapat iligtas ng Panginoon, pero tayo ay kanyang iniligtas. Sipin niyo po, yung itsura mo ngayon, ay ligtas na yan Ay lalo na yung itsura mo noon. Well, mga kapatid, his right valuation. Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Sapagkat siya'y minahal ng isang Diyos. Nakita niya yung hindi niya pagiging karapat-dapat ay siya'y minahal ng Panginoon. And that kind po of fuel, yun yung nagpupush kay Apostle Paul para paglingkuran niya po ang atin pong Panginoon. Let that unconditional love from Christ push us to serve Him with our best. Yung mahalin ka lang ng Diyos, magdidemand na yun para siya ay iyong paglingkuran ng walang kapaguran. Napapagod ka ba? Nakakaranas ka ba? Ako'y nakakaranas ding mapagod. Pero alam niyo po, pag nakikita ko itong perspective na ito, parang nafu-fuel uli, nagkakaroon parang full tank. At yung ikay mahalin ng Diyos. Let that unconditional love from Christ push us to serve Him with our best. Yung mahalin ka ng Diyos. Sipin mo lang yan, minahal ka ng Diyos. Kahit hindi niya iutos na paglingkuran mo siya, dapat paglingkuran mo na siya looking at Revelation chapter number 4 and 5. Tingnan niyo po yon. Yun pong si Jesus Christ that time, nakita siya ng 24 elders, the one that sitteth on the throne. Could you imagine that? Nakita nila yung pagiging karapat-dapat ng Diyos, yung kanyang kalwalhatian, yung kanyang kaningningan. Could you imagine yung 24 elders na nakaupo sa trono at may mga korona, anong ginawa nila? They bow down. At yung kanila pong korona ay ibinaba nila bilang pagkilala nila sa Diyos. Hiningi ba ng Diyos yun? Hiningi ba ng Diyos na, yung mga korona niya, 24 elders, yung ating pinaraktis. Meron bang ganon? Yung pinaraktis na, mali ang pagluhod mo. Hindi ganon Yung glory ng Panginoon, yung kanyang worthiness nung makita ng 24 elders, yung glory ng Diyos na makita, yun ang nag-demand sa kanila. Isipin mo, nung makita nila yung kalwalhatian ng Panginoong Jesucristo, yung tuhod nila kusang lumuluhod. At ibinaba nila yung kanilang korona. Bagaman sila may posisyon, bagaman feeling nila sila'y hari or something, that demands them to kneel down and worship the one that sitteth on the throne. Well, mga kapatid, tumayo lang, bumaba lang dun sa trono. Sumamba na. Ay, yung ikaw ay minahal. Na hindi tayo karapat-dapat. Yung Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, pumayag na duran sa mukha, maranasan ang lahat ng kahihiyan. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa atin para sa ating kaligtasan.
At sabi nga ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga kasalanan, ako yung Pangulo. At pag nakikita niya yun, mga kapatid, na ako'y minahal ng Diyos, pinahalagahan niya ako. Ano po mga kapatid, na-full tank siya kahit anong mga pinagdadaanan niya sa ministry. Nagpupush yun para paglingkuran niya ang Diyos ng walang sawa, walang pagrereklamo. Ano po, bakit? Dahil what fuels Paul's heart that keeps him going? His right valuation of Christ's love. Kaya mga kapatid, kaya sinabi na Apostol Pablo, for the love of Christ constrained us. Kasama niya sa third missionary journey, if I'm not mistaken, diyan ay si Timothy at saka po si Silvano. Ano po? Well, kasama niya. Well, at alam niyo po yun mga kapatid, antindi ng yung pagtingin, yung pagpapahalaga niya sa pag-ibig ng Diyos. Ano, pag nakita mo kasi yung sarili mo kung gaano kakarumi, doon tumitinggad yung tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? So mga kapatid, what fuels Paul's heart that keeps him going? Una po, his right view and things. Pangalawa, his right vision of the future. Pangatlo, his right valuation of Christ's love. At nawa po, sa atin ng mga buhay, makita natin ito pong mga bagay na ito for us to be fueled up. Yung puso natin ma-fueled up ng ng pag-ibig ng Panginoon, ng tamang perspective, ng tamang view of the future para tayo po yung walang sawang maglingkod po sa atin ng Panginoon. Well, sabihin ko po sa inyo, kung makikita lamang natin kung gaano kakarapat dapat ang Panginoon, isipin niyo po, isinulat. Hindi ko alam kung gaano kaganda ang Diyos. Pero looking at Revelation chapter 4, nung ipakita kay John, sabi ni John, parang batong haspe, na parang batong esmeralda. Alam niyo po, yun lahat na ng mga gandang bato, pinagsama-sama niya, pero parang hindi niya ma-eksakto sa mundong ito kung meron bang kaparehas sa halaga. Could you imagine that? Minahal ka. At hindi pa ba sapat yun para ibigay mo ang lahat sa Kanya? Kaya nga po, sabi ko nga po, mga kapatid, sa mga career, sa mga young people, sa mga members natin, totoo ba talaga to? Kasi kung totoo ang nakalagay dito, bakit parang ang tao parang option ang pagsunod? Option ang paglilingkod. Nasa sa akin kung maglilingkod ako, nasa sa akin kung hindi. It's up to me. You know guys, this is my blood. Ano po, alam niyo po yun mga kapatid, hindi optional ang paglilingkod sa Panginoon. At saka po sabi ko nga po mga minamahal, yun din naman tinuturo po ng Bible. Kung ito'y totoo, bakit hindi natin i-full blast yung ating sarili dito? Totoo to Oho. I-full blast na natin. Nasugal nga tayo sa negosyong hindi naman natin alam. Tayo pong mga Pinoy, mahilig tayo magnegosyo. Tama nga po. Mahilig tayo magnegosyo. At gusto natin, meron tayong mapapakinabang. Pero alam niyo po yun, kahit gaano kalaki, minsan tayo sumusugal, kahit hindi natin alam kung ito'y kikita o hindi. Kung uunlad o malulugi. Pero bakit? Dito'y walang tuong sumugal na bigay todo. Ay samantalang hindi, sayang. Tama nga po, hindi sayang. Totoo ito Kaya nga minsan nakakapagduda kung totoo nga sa buhay ng isang taong nagsasabing naniniwala dito. Kasi bakit hindi parang, alam niyo po yun, kasi kung ito'y talagang totoo, full blast na tayo dito. Bigay todo na. Ano ba, kumbaga sa text hasi na. Hasi na. Ano kaya, ang kakapali hasi na yan. Bakit? Sigurado ka doon sa iyong pamato dahil magkabila tao. Ay hasi na. Could you imagine that? Ay bakit hindi tayo, ibigay na natin lahat dito, todo na. Bakit? Dahil hindi naman po sayang. Well, nawa po, ngayon pong hapon na ito, tayo na-encourage ng salita ng Panginoon. A fueled heart for service. Let's pray. Panginoon, salamat po.